Hello, magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit si Mario Josep para magbigay sa inyo ng impormasyon tungkol dito sa Canada. Nasa Canada kami ngayon So, doon sa trabaho namin, marami nagtatanong sa akin, paano ka ba naging citizen ng Canada, no? So, yun yung Canadian citizenship. Canadian citizenship. So, para makuha mo yan, online, papasok ka sa Canada Citizenship Application. So, yun yung ating gagawin ngayon. Papakita sa inyo. So, then, mag-a-apply ka dyan online. At yung mga requirements niya ay tingnan natin. So, madali lang yan. No? Pagkapasok mo dyan sa site na yan, pasok mo yung Citizenship Services. So, Canadian Immigration Citizen. Then, magpapile ka na. No? Ano yung mga step na gagawin? So, yan. Start your application kung ready ka na. Pero merong tatlong bagay kang gagawin. No? How to file helps you within immigration paperwork. So, paano gagawin mo? So, ito yung tatlong step na gagawin mo, no? Meron dito tinatawag na eligibility quiz. So, merong exam. 30 items. Yun natin re-review ngayong araw na to. Ipe-prepare mo yung application mo. Siyempre, isa-save mo yung... merong bayad sa application fee, no? Isa-save mo. Then, i-mail mo yung... ipiprint mo yung application form and then i-mail mo sa kanila. Saka yung mga requirements. So, tingnan natin yung mga requirements para maging apply ka na ngayon. So, para mag-apply ka sa citizenship, ito kailangan mo, no? The Canada application for citizenship, if you are a Canadian permanent resident or at least 18 years old, has satisfied Canada residency requirement, you can use this form. So, kinakailangan 18 years old above. Pero kung less than 18 ka, pwede rin. Pero merong nung magulang, ano? So, ano yung mga requirement? What are the requirements to file for Canadian citizenship? First, kinakailangan meron kang permanent resident ka ng Canada, no? Para mag-apply ka, no? Kailangan lang i-meet mo itong mga requirements nito. So, ano yan? Resident, you must be physically present at least 1,095 days within the 5 years before your application. So, kailangan nakatatlong taong ka ng residency dito sa Canada. So, ibig sabihin, 1,095 times 3, so 1,095 yan. So, within 5 years, kasi minsan umuwi ka, so, mawawala yung bilang, then, bumalik ka uli, then magka-count ulit siya doon sa, kunyari, naka 1,000 ka, umuwi ka, and then, pagbalik mo, 1,000 pa rin yun, then, add uli yung, within 5 years. So, number 2, kinakailangan na meron kang income tax. You must file income tax for at least 3 of the last 5 years of the permanent of residency. Kailangan lang magpapile ka ng tax within 3 years dito sa Canada. And then, the language, you must submit proof of being proficient in one of the official language. Ang Canada kasi meron dalawang language, French and English. So, para mapatunayan mo na ikaw ay eligible sa English, pwede mo ipasa yung yung natapos mong kurso sa college, pwede yan. O meron kang IELTS, pwede rin yan. Knowledge, you must pass oral and written test. So, yung written test mo na ipapasa mo, no? 1 to 30, at least maka 26 ka. And then, magkakaroon doon, after ng exam, ay sasabihin sa iyo ang score mo at sisimulan ka ng interviewin. So, ang interview naman, andito rin sa ating re-reviewin. So, unless you are 18 years old or more than 54. Kapag ka more than 54, wala ka ng exam, interview na lang. At less than 18. So, yan yung mga requirements na kinakailangan mo bilang mag-apply na citizenship. Kasi maraming tatanong sa trabaho. So, ang susunod ay magsasubmit ka ng documents. So, magsasubmit ka sa kanila. And then, merong filing fee na tinatawag, 630 for adults. Kasama na dyan yung processing saka rights of citizenships. And then, magbabayad ka online, tapos ipiprint mo yung resibo mo, kasama nung application mo na pipilapan mo. So, yun lang. Then, start your application na. So, yun lang. So, online na lahat ngayon no? So, tingnan mo yung requirements. So, ang unang gagawin mo ay, siyempre, mag-apply ka rito ng permanent resident or yung tinatawag na PR. Then, doon sa PR na yung i-issuean ka ng Canada ng 5 years expiry date yung yung card, PR card. And then, within the 5 years, kinakailangan mo na siyang maka 3 years ka bago ka mag-apply. So, ito na yung mga reviewer, kasi
marami nagtatanong no, yung mga reviewer no. So, tingnan natin yung reviewer natin. Para ito na lang yung panonood din ng mga kasama ko. Lagi nagtatanong sandali So, yan. Sandali lang po. Yan, kinuha natin yung ating yung reviewer natin Una sa lahat ay kailangan ma-meet mo yung requirements ng citizenship. Pwede ka mga manood ng online yung mga ibang Pilipino din na nagpapakita ng nagpapaliwanag ng tungkol ng citizenship O pwede online. Pasukan mo lang yung Canada Citizenship o canada.ca, www.canada services like that. Canada.ca. Pwede mo nang pasukan yung how to apply for permanent, how to apply for normally yung ang maganda sa Newfoundland saka sa I think Nova Scotia ang kinakailangan mo lang gawin ay mag-apply online din dun sa site na yon ng mga trabaho. And then saka ka magsasubmit ng application para maging permanent resident. Dito sa Winnipeg, kung meron ka namang kakilala ay pwede kang magpa-sign out sa kanila na kakilala mo sila and then mag-apply ka sa Pilipinas. Online na Or kung may kakilala kang yung parang sa Pilipinas may mga yung consultation, pwede yan. Para magpatulong ka Another way is yung tinatawag na student visa. So mag-aaral ka sa Canada pero kailangan mo ng mga amount ng requirements, yung pera siyempre. Parang show money. And then pwede ka mag-apply. So, itatry. So, nung araw kasi, ang ginawa ng miss ko ay nag-tourist muna siya rito, Kasi meron siyang uncle. So, nag-tourist lang siya. And then, tinatry niya mag-apply. Nasa ibang bansa kasi siya, So, nakapag-tour siya rito. And then, after mga 6 months, sumagot yung immigration. Submit your paper. And then, sinadmit namin. Then, pumasa kami sa medical. Wala pang no IELTS nung araw Kasi ngayon requirements na yung IELTS, yung English exam. So hindi mo na kailangan maging mataas 5, 6, 4, 5, 6, 7, pwede na yan. So yun ang ginawa namin And then mga after 2 years, nandito na kami sa Canada. And then naging citizen na kami. Ito naman yung mga kasama ko sa work. Tanong kasi nagiging citizen sila namimit yung requirements. Paano ba yung reviewer? Paano ba exam? So, hanggang dito na lang, Pwede nyo nang katin yan. So, kung ayaw nyo mag-review nitong tungkol sa Canada. Una, memorize mo siyempre yung pambansang awit ng Canada, yung O Canada. So, 2, 4, 6, 8, 9. Siyam na linya lang naman yan, O Canada, our home, our native land. So kakantahin mo yan sa oras na maging citizen ka rito. Pwede naman dual citizenship, Meron kang Pilipino at saka meron kang Canadian. Hindi mo mawala. So, true patriot, love all the same, sons command. So, i-memorize mo yan. Siyempre nandun yung mga question na nakalant. 1 to 30 yung exam, at least maka 26 ka, pasa ka na. Okay? So, madadali lang yung exam, mga tungkol sa Canada lang Ito yung mga reviewer na ginawa ko nung araw So, may tanong din doon. Reviewer lang to po ito, The first 4 province in confederation. Kasi yung Canada kasi ay federal siya, Nagsama-sama yung mga probinsya. Ang tawag nila sa, parang bansa, country, parang probinsya ang tawag nila, Nagsama-sama sila para mabuo yung Canada. Okay? Meron ditong 4 na dumapensa muna. Yung New Brunswick, Nova Scotia, saka yung Quebec, saka Ontario, yung 4 na yun. Yung unang 4 na probinsya na nabuo, confederation. Yung crown symbol, kasi yung Canada parang mayroong ang symbols ng bandera nito is parang dahon ng maple. So, yun siya. So, yung crown symbol ng gobyerno ay parliament, legislative court. So, yung Northern Territories natin ay yung Northern Territories, kasi meron itong Northern Southern. Yung Northern sa bandang taas, napakalamig doon, sobrang daming yelo, Ang tawag doon ay the Night of the Midnight Sun. Yung Canada System of Government, pag tinanong doon sa exam, ano bang sistema ng government? Siyempre alam natin, federal, state, parliamentary, democracy, and constitutional monarchy. Ganoon ang kanyang gobyerno.
So, marami, no? Federal na siya, state, parliamentary democracy yung kanyang namamahala, and meron siyang constitutional monarchy. Ganoon ang kanyang system ng gobyerno. So, ito pa yung isa. Meron tinatawag na Atlantic Province, meron Pacific, kasi yung napakalaki ng Canada, yung kabila niya Atlantic, yung kabila niya Pacific. Pag tinanong naman ano-ano mga nasa Atlantic Province, ito yung Newfoundland, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island. Yan yung apat na nasa parting Atlantic. Alam nyo din, madaling mag-apply dyan ng trabaho kasi ng citizenship, ng PR. Kasi kulang siya ng tao no? Napakalaki ng Canada, no? Pero ang tao niya is almost 34 million, I think. 34-35 million na. So, sa sobrang laki ng Canada, halos kasi laki siya ng US. Eh, napakaraming tao na kailangan dito na makapasok. Kasi, kukunti ang tao no? 34 million lang 35. Kamunta ng Pilipinas, 100 plus million na tayo, no? I think 110 or 120 like that. So, ganun kalaki ang Canada. Meron 3 branches ng Canadian government. Yung executive branch at saka legislative saka judicial. 3 yung klase niya ng gobyerno, no? Executive sa taas, legislative saka yung judicial, yung namamala sa baba. So, dito sa Canada ay pinaparal yung tinatawag no one is above the law. Sabihin, sumunod ka sa batas. Talagang batas ang pinaparal dito. At dito ay meron tinatawag na principle ng Constitution, yung peace, order, saka good government. So, tingnan natin yung mga tanong na, no? So, if you are non-Canadian, hindi ka pinapayagang bumoto sa provincial saka federal government. Tulad namin, citizen na kami, bumoboto kami every time na merong election dito, no? At saka yung government on daily basis of the federal, meron tinatawag na level of nag-govern, ano? Yung prime minister, si Justin Trudeau, yung aming prime minister. And then, so, yun yung ating pag-aaralan dito, no? Meron ditong Quebec, no? Ang bawat probinsya rito, pagka federal ka, may sari-sariling rules. May sari-sariling sweldo. May sari-sariling, example, dito sa Manitoba, Winnipeg kami, no? Ang sweldo rito ay medyo maliit compare dun sa Alberta. Napakataas ang sweldo dyan. Kung kami ay 11 something per hour, sila siguro mga, I think 16 or 15 per hour. Sa Vancouver naman ay iba rin. Sa Ontario, iba-iba. So, iba-iba yung sweldo niya, no? So, meron ditong mga Aboriginal people, the main group. Meron 3 grupo, yung First Nation, Métis, saka Inuit. So, 3 yung klase ng First Nation. Yung First Nation na tinatawag, yun sila yung mga naunang tao. Sila yung talagang narito sa Canada bago nag-migrate yung mga tao dito. 3, Métis, First Nation, saka Inuit. So, ang daming history dyan na pag-aaralan ka, no? Yung mga history niya. So, medyo some of them are hindi lumalabas sa question dun sa exam, no? So, ang head of state po ng Canada ay ang ating Majesty, si Queen Elizabeth. So, meron tanong din doon, who is the head of state? So, si Queen Elizabeth po ay nasa UK. So, siya po yung head of state. Although, federal, ang Prime Minister si Trudeau, pero yung pinaka-head of state namin is si Queen Elizabeth. So, ang nangyayari, bumoboto sila ng member ng parliament, chosen, tapos binoboto ng kanilang citizen, tapos mamimili yung head, kung sino magiging head, baka si Trudeau, ganoon. So, yan siya. So, how is the prime minister chosen? Magkakaroon sila ng mga kanya-kanyang grupo, and then yung party will choose the most elected representative or member. So, yun yung mga review na ginawa natin, no? Dami. So, may tanong din doon sa exam na the first 2 line of Canadian national anthem. Kailangan memorize mo nga yung anthem, no? O Canada or ganyan. Meron din tanong dyan na yung tungkol sa mga revolution, responsibilities and citizenship. Meron din question dyan, no? Ano-ano mga responsibilities mo? Kasi yung pagiging citizenship, may mga maraming tanong, no? So, isa yan yung ano bang responsibilities mo bilang citizen na ng Canada. So, siyempre, obey the law, taking priorities for oneself and one family, helping others, community. Meron tinatawag dito na volunteer.
So, kung kunyari, bagong dating ka lang at wala ka pang trabaho, pwede kang mag-volunteer. So, meron kang voting rights, serving a jury. Yung jury naman dito, minsan, tinatawagan ka ng court no, para maging jury. Kunyari, merong kaso na iba, so, nabubunot yung name mo. Parang ganon. Protecting and enjoying our heritage and environment. Alam naman natin to Canada is iba-ibang lahi na rito no. Napakaraming lahi no. Actually yung dito sa Winnipeg napakaraming Pinoy. Siguro nasa 100 to 200, mga ganyan, 100,000 plus no. Mga ganyan. So, ang usapan na namin sa trabaho, puro pang Pilipino na. Sa trabaho, kahit saan ka magpunta rito, ang daming Pilipino din no. Name 5 regions of Canada. Actually, meron 5 region ng Canada. Yung Atlantic region, Central, nasa gitna. Kami nasa gitna no, Manitoba. Central, Prairie, yung nasa bandang itaas. West Coast, saka North. So, yan yung mga area niya, no? So, ang kagandahan dito sa Canada is, meron dito tinatawag na mobility rights, multicultural rights, saka aboriginal rights. So, maraming rights dito na tinusunod na para kailangan sundan natin. No? So, another one is, merong responsibility ng federal, yung national defense, saka foreign policy. Dalawa kasi yung dito yung isang federal government, saka yung provincial government. Yung provincial, bawat probinsya may kanya-kanyang gobyerno. Yung federal, yung pinakataas niya, yun ang gustong mangyari sa Pilipinas. No? Yung federal, ang kanyang ginagawa lang is depensa national, guarding yung mga sundalo, yung sa labas. Kung may kalaban o merong gagawin sa labas na malaki yan, saka foreign policy yung tungkol sa ibang bansa. No? Yun namang provincial, yung loob niya, yung sa sweldo, sa mga ipapagawa, sa mga batas, yung provincial. So, dalawa yung taxes namin dito, isang provincial, saka isang federal tax. And then, ito, may tanong uli, what are the third Canada, yung tatlong, may tanong tungkol sa So, napakaraming question, no? Territory, kailangan alam yung territory. Mayroon tinatawag na Yukon, Northwest, and Nunavut territory. Tatlo yung territory ng Canada, no? Sabihin, bukod dun sa probinsya, mayroon siyang territory. Yung Yukon territory, Northwest territory, saka Nunavut. Ayan yung mga territory niya, no? So, medyo marami-rami ito. Mga rights, mga responsibility. Kailangan lang memorize mo pag nag-exam ka, no? Kasi lumalabas sa tanong, no? So, yun siya. So, ano pa ba yung tanong dito? Kung puro tungkol sa territory, medyo mahaba-habang reviewer itong ginawa natin na ito, no? So, tingnan natin yung mga importante lang. So, ito na tayo sa pangalawang tanong, no? Meron ditong tanong din, when is the Canada Day? Siyempre dapat pag magiging citizen ka, alam mo yung Canada Day dito, no? Siyempre July 1st is the national holiday making the anniversary of Confederation in 1867 when the British North America Act came into effect. It was originally known as Dominion Day until it was renamed in 1982. So nung araw daw yung Canada Day, ang tawag diyan is Dominion Day. Then nung 1982, binago na ito, naging Canada Day. At ino-observe to ng July 1st every year. So, kailangan alam mo yan pag nag-exam ka, yung citizenship, yung flag. Tingnan pa natin dito sa ibang So, ang mga na-encounter ko naman tanong dun sa Canada, yung duty and responsibility na-encounter ko yan no? Kailangan memorize mo talaga yon. Ilan beses pinipili yung parliament sa so ang sagot diyan ay 5 beses. Yung symbol ng train, kasi meron ditong train, yung CNN, yung train, yung parang train na mahaba rito, no? Ginawa yan nung talagang umunlad yung Canada, no? So ano yung symbols ng train? Yung CNN. The first yung first bilingual language na nangyari sa New Brunswick. First line of the song, so O Canada, home, O Canada home. Last line of the song, meron din tanong niya. Kaya dapat memorize mo yung kanta, no? And ano pa ba rito ang tanong na
So yan, puro tungkol sa ano no, yung history ng Canada, yung Yukon Territory, uh, how is senator chosen, what are they, meron ditong trial court, yung mga petty crimes sa small court lang ginagawa yan, no? Meron ditong tinatawag na head of the government. Who is the head of the government? Siyempre si Justin Trudeau. Sino yung lieutenant general? Yan, may tanong din ganyan. Kailan na ginawa yung Canada Railway finish? Kailan natapos? 1800. So, yan ang mga tanong na dapat nating tandaan. Yung Quebec naman, may sarili siyang system ng gobyerno din dito sa Canada, no? So, lahat ng province ito may sariling government. So, meron tinatawag na ano ang pambansang hayop dito? Siyempre, yung beaver. Ano ang pambansang ganyan? So, yan yung mga tanong no? Kailan nagsimula yung basta ang tungkol pa sa right and responsibilities, yung mga probinsya rito, ilan ng probinsya, kailan memorize mo yung probinsya rin, yung symbols ng flag, may pulip, ano ang ilan ang cabinet member ang chino-choose, ganyan, kailan memorize mo yan para 30 items lang siya, no? Ano ang bread basket ng Canada, yung pinanggagalingan ng maraming wheat, siyempre sa Saskatchewan. So itong Manitoba naman ay home of the 1,000 lakes. So ang daming lake dito sa 100,000 lake. At halos dun sa mga napapanood ko sa TV ay 20% ng fresh water ay nasa Canada. Ibig sabihin, napakaraming lake ng Canada. Actually, napakaraming isda rito no? Kahit saka pag namimingwit kami, ang daming isda. Ang daming lake. Home of 100,000 lake. Yan ganito kaganda yung Canada, no? Saka ang Canada kasi nakakonsentrate yung tao niya sa mga city, no? So may mga city, saka may mga farm. So ang mga tao nandoon sa mga city sama-sama. Tapos nakahiwalay yung farm. Ang lalaki ng farm dito siguro. Pagka pumupunta kami sa Saskatchewan, no? Pag nakita mo yung lupa niya, ubod ang lawak. Hindi mo na makita ang dulo sa laki. Ganun kalaki ang Canada. At kulang sila ng tao. So, kung gusto nyo mag-apply, pasukan nyo lang yung canada.ca, www, tapos pasukan nyo yung immigration, no? Kasi meron ng exam ngayon no? Yung IELTS English. Pero parang may napanood ako, no? May 2 lugar na hindi naman nire-record yung English no? Yung IELTS. So, doon kayo pumunta. Pag andito na po. So, ayan siya. Tingnan ulit natin. Thank you for watching.